Didan February 14, 2025. Mayada iginindusar nga dokumento tikang ha Mayor's Office. Kaupo na niya mga attachment. Parte ni nga nag-apply para ang prangkisa to operate at Sitio Tabang District 3, Babatong Leyte. So an attachment niya, certification from the Office of the Municipal Engineer, is sketch plan of lot number 1031, site development plan, list of personnel ang magmamanage ito nga magiging cockpit arena, and then the Municipal Ordinance number 488, also attach documents of ownership. May na letter of intent nga gimpasa signed by the applicant, which is Mr. Oli Arcasido, owner han Babatong Recreational Hub, Sitio Tabang District 3, Babatong Leyte. Also nga attached nga di is a certification from the Office of the Municipal Engineer signed by Engineer John Ray M. Laurente. And also attached an sketch plan. Simulahan lot number 1031 as prepared for under pihat name ni Dolorico Caneha. Situated Barangay District 3, Babatong Leyte, containing an area of 47,922 square meters. So that iya kuhan in drawing. And then also attach an iya site development plan. Pirmado nga tanan, nag-andam. Also signed by the applicant, by the municipal engineer, duly signed. So gina-specified nga tanan pati ang ira drawing nga dahan parking area, ano kadako iton maakomodar ng mga sarakyan. I believe we have parking lot 1, parking lot 2. The floor plan is also attached. Sorry, wala kita makagamitin projector, wala kami kuan. Inin ang floor plan nga drawing adaya naka-attach gihapon. So specify diya detailed. The foundation plan, roof framing plan, the cockpit ring section elevation also attached. Gusto ko like klaro para itong publiko. Dito ang application is more than 4 hectares and igin submit nga areahan tuna nga subject para hini nga bulangan. But upon hand verification and joint committee ngan ginsugo namon adtong applicant nga kumuha ngadto ha sendro para in dokumento para na i-andi alienable and disposable. Pag-specify kon bagay may timberland dito nga nga nasulod ito nga area para diri magsayop ang pag-reclassify. So ang area nga final nga ginaprobaran la ang Sangguniang Bayan is 39,803 square meter.
considering nga guti ay nga portion is timberland nga diri ito pwede pag labtan. So proper nga easement gin observe nga diri maka-violate aton kuan nag-a-apply nga tag-iya. And para ito yung information iton adi nga nag-attend der barangay official na district 3 nga tar nga nag-attend diyan na adi may nakita kapihan tika nga sanggo niyang pandalawigan. And ordinance number 488 to reclassify hanto na adi ha, pasawang ko lang heading. Ordinance number 488 of Babatnon Leyte entitled An Ordinance Reclassifying the Lot Measuring 39,803 square meters located at Barangay District 3, Babatnon Leyte, designated as lot number 1031, cadastral lot number 497-D with tax declaration number 2008-04003-00689 from agricultural land to a special institution use. So amit ito iya title, special institution use, ikang agricultural. Awan iya nga final, gin-approve la is 39,803 square meter. Tika nga sanggo ng bayan, nga tugya pa sanggo ng padalawigan, the same. Para waray maging violation han, nag-apply ito nga luti. Okay, so to inform iton Barangay District 3, ngayon tadi nga nag-attend dyan nga tanan. Nahimugso inihiya nga gintratar nga diha joint committee sa Sanggunang Bayan. Tungod hangin mention ko kanina nga may letter of endorsement tika nga Office of the Mayor, through nga dikan Vice Mayor sa Rafael Katudjo, and then together mga attachment. Gimpanginahan joint committee sa Sanggunang Bayan kung may daba na-exist. May daba presente nga prangkisa para tin pag-operate himbulang bulangan ito Baton Leyte. So sumalaan dokumento nga ada iton opisina sa Sanggunang Bayan, iton Sanggunang Bayan secretary. Waray na exist, waray kita prangkisa para ito nga purpose. That's why ang joint committee nga gin-create gin-assign ini nga matter. So gintrabaho ya. Kung ano ang sakto nga procedure, gintrabaho iya, and then nakapasarya nga tanan nga mga reglamento, nga mga requirements, sumala iton balaod, iton local government code, nga na national nga law, nga aton dapat pagsusundon. That's why nahuman ang joint committee deliberation sa Sanggunang Bayan, tungod kay mandato ini iton local government code nga magkakanda kitang public hearing. Ito inform, pagpasabot it mga mulupyo, iton Barangay District 3 kaya namaturok ha iyo ining gina-apply nga kuan recreational hub Barangay District 3 kinahanglan makasabot kamo ngan kon may ada ba mga tao ano yung barangay nga na diri. So nag-invite kami ni mga kapitan liwat together para lo tira makasabot para tihili nga purpose. So klaro aton nga tanan pabalik kong kuha sumalahan reglamentohan balaod a local government and even the national laws. Ging comply lang natin nga ang sakto nga procedure. Kan sumalang panginanon joint committee, waray na exist nga prangkisa Babatnon Leyte. So, klaro kita nga tanan. Okay. So ang barangay, I believe didapanan committee deliberation, naghimo ra in resolution interposing no objection nga ito hiya nga naga-apply ibabar nira pupugnan o abuyunan. Sumalang resolution ipasa ginaabuyunan nira. Diri na nagdidiri, diri nagpupugong. Kaya tungod, nga iramaging Panginano, kung nakaka-violate balit ng aplikante, dito ito nga specified nga space. Waray ba dito nearest ng mga government institution, waray ba building nga dito, nga na-exist nga kanang gobyerno. So far, pasado man na barangay, pag-review nga nilot sa Sanggunang Bayan, ang joint committee, pumasaragyapon niya. That's why nag-proceed po kita. Ang nga nakaabot kita hininga, higayon nagkanda kita in public hearing. Okay. So yan na. Kung klaro na nga tanan, sumanad ito nga mong ginmention, ng informasyon, aabrihan ta an open forum. Nga nakitahan barangay official sa District 3. And then, nga tulat sunod ito mga mulupyo, kuminyo pakiana. Pwede maka-request at mag-assist any staff from the LGU. Di ba sa nga microphone. Nga dat barangay kagawad, barangay chairman, ini appointed official or mulupyuhan barangay District 3. Niyo klarifikasyon. Ako Kagawad Gabriel Lausin, Committee Chairman on Rules and Laws
So with regards ini nga ato ni na public hearing, ini nasayod bang kita? Iginisplikaran naton SB Councilor nga John Elizaga nga compliant ini nga aton nag-applyhin permit para itong cockpit aton barangay. So with regards dito amon sanggunian na council at barangay, kung compliant hiya, waray existing prangkisa, so meaning compliant, waray problema. So ang barangay, ang nakikita namon, base yanahan ginyakan ni konsihal, baga waray ni problema. So aside na namon barangay, kung may pa gusto magyakan, para ako as committee chairman iton rules and laws, nakita ko nga baga waray problema. Kay king klaro man ni konsihal John Elizaga nga waray existing nga prangkisa. Kay tagpagmaro din ako bugado ha. Ito sa nga bungto allowed la hinusa nga prangkisa. Ano? Okay. Allowed la. So konsihal ito population 20,000 pero kung mag 50,000 sobra na above that pwede ada magduha ng bulangan. Pero kaya population kung pa man 30,000. Okay. Klaro sa to. Klaro ko lang. So for now, ang importante, waray existing nga prangkisa. Klaro. Kung waray, pwede mag-apply anaton aplikante mano kay Kasido. So amo lang tatak mayayakan mo pang kulupaton nga tanan. Kung may comment ka mo mga taga-barangay, pwede ito niyo yan na ipakiyana. Mintrasaan niya na taton mga official itaton bungto. Salamat yan mao pa nga kulupaton nga tanan. An panuyo lang nato nini nga public hearing in magkamayada peaceful nga reconciliation ini nga issue. Makuri ton magpapakuang-kuang kita gawas, social media kung ano ini nga issue. At least yan na makaklaruhan. Okay? Klaro? Okay, sige. Salamat. Mao pa nga kulupaton nga tanan. Base yan amon deliberation ng mga department heads kay ginpatawag man namon din ang joint committee hearing para sabtan kung ano tagal mga reglamento agin diri nga hangin tutugot ang gobyerno. So tama engineer, basihan informasyon ni Ma'am Vicky Placat aton MPDC nga an hadiso diti balaod talaget bulangan dapat ika nga national highway 200 nga to 500 metros or lo menos 200 nga ta 500 metros ika national highway. Balaod dito di suda nga stricto ginpapatuman yan na anira. And then nga mga government institution, ospital, eskwelahan, amo gihapon. So kung kikiton ta didaya na itkabutangan iton dati nga na-exist nga bulangan, bisan pa naton barobliktar ulit kalibutan, di na talaga makakapasar. Ya kabutangan na labot pa po iton ginkikita niton mga opisyalis iton bungto ang development puhan babatngon. Tungod yan nga karawton tamadiri it nakarawat da mga salamat it diri nakarawat nga mauswag nat babatngon ditat mapupugan. Kaya going put development damo it nakaposition na district 3 along itong highway. Going to that area kakapit nga daan tikad tupat unhan nga damo nga mga establishmento commercial iton urog. So dapat gina-anticipate iton gobyerno at lokal ito batngon. Kay kung di natin i-anticipate nga ada nakaposisyon na nga daan nan mutong na yung property kay para tira intention pag open nitong seaport nga duduha bakong manaabri ni nga negosyo nga dagko na nakaposisyon kit district 3 pahalaba ito nga area. So amo ito sa pangamabugat nga pati nga DMPDC agin consider po naton. Kay diri pwede nga tungod lan usa nga bulangan nga daan nga na-exist ang pag-grow and develop it hambong ton mabatngon aton papasibayan babalabgan ta. Nakuha naton nga tanan mulupyon babatngon lately. Mga kapitan nga adi. Kon kuan ka nga planner, official kat bungto it barangay nga nagkikita kat pagpauswagin nga bungto, dapat imo tudang gina-anticipate nga diri mig sasakripisyo it pag-grow it bungto tungod it na-exist nga daan nga bulangan nga diri naman nga niya allowed mag-operate kay wari prangkisa. Ikaduha damo niya violation nga ada mahimo. So it katugbang ito kung kami ang mga opisyalis ang bungto magtugot pag-operate pa ta iya
hikamit mapapaslak nga tanan upod it barangay district ring mga opisyalis. Amit klaro ito nga istorya. It mariwa ito mga sing kami. Pag-research kamuhin maupay. Kaya amit adagin lanag na itong balaod. Ibabalikon ko, diri kita maalaw nga tungod la ito, uulangon tatadi nga damo nga dagko nga negosyo nga ada nakahilira na nga development para tat bungto. Tungod la hinuusa nga tao nga digod na karawat iton sakto nga hulagway. Kaya di niya magkarawat. Klaro na to ng punto. So amo pito na akong ginyakan during an joint committee deliberation. So I do hope nga klaro aton nga tanan. Okay, salamat adto nga pakiana kanina. Now, nag-raise-in kamo ti former mayor Marie Piron din na pamatian tapuya. Sige madam, you have the floor. Thank you, Konsehal Elisaga. I have so many questions. I hope it will be addressed. Una nga bahin, adiri ako paragbulang, okay? So ikaduha nga bahin, gikikinita ko ang DDN Resolution 2814-13. It was been moved. Ikaw po ang diri ka aman preside, pero ikaw ang nag-author hini. Ikaw nag-author hini, paghatag, franchise, nga di hababak ngon Leisure and Lifestyle Incorporated. So meaning, before given ito nga franchise, karisigod nag-met hira han iratanan nga requirements kay ano ang sanggunian bayan mahataghin franchise kay diri naman ada ini uro istorya, di ba? So dapat at that time han hirahan na apply han 2013, dapat pala hadto kailan lan ira ginmet ang tanan nga requirements. So yan ala manginginano. Ikaduha, maihan na nga existing ito hiya nga bulangan dida. To be fair, hitag iya nga naggastosin sugad hito. Kaya ano nga diri nala naton oro istoryahan nga lingkuran, kay we want peace man ada, di ba? Gusto niya naton magka-urusa pero diri ito sugad. Istoryahan anot iya violation. May ada pa ba pag-agi hit iya violation kay bangin willing hira igmove it ira establishment ngadto halikod para lang makamit hito nga 200 meters hit nga tanan nga mga establishmento. Tagan tagan hirahin panahon hit ira diri kay talaga pag disqualify tagan hiran tsansa kay gobyerno man ini ada diri kay makuri na lang magyakan pero I hope matagan hin tsansa and ikatulo ko Madam Xmayor, before you proceed to the next ni mong pakiana, I'd like to ask for the record purposes, adi ka ba yan na para maging representante ni Binjit Aldi? kausa ito. Did she give you any authorization or Yes. SPA whatsoever? Adi niya Na ikaw reklamo. ti attorney in fact. Diri na ako attorney in fact, magdi-discuss, adi hindi yan na parte formally, iya, oo. adi iya reklamo. Diri, anak kong ginaro ma'am, kung kinasing ka man ikaw gin-authorize niya. Diri ako gin-authorize. I am here as Nasing one of ka the kanina nga, oo, ikaw gin-authorize Diri, niya. ginpadara inihiya nga Nagpadara yan, Oh, reklamo. Yes, oo, Okay, adi. sige, So, madam. in Oo. public, ipapareceive. Okay, so siguro ada, nasing ka tulon ni mo question? 5. Lima. Pwede usaw-usaw ba ito nun ta? Okay, sige, damo. ito, anay. I believe we can assist us, our good municipal administrator, attorney nito. Pwede kita magka-RT mo kawan. Regarding ito nga first. Meron pa ko niya upat. Sige ma'am, okay. Para po hapsay, kada usa mabaton naton, okay? Okay, thank you so much, madam. Attorney mo, pingkulob. Mapay nga kulog pa atong tanan mapay nga kulog ex-mayor. Adi ako magpapahayag ako hitagguti ay nababaruan kay siring pan ex-mayor di man lot ako paragbulang. Mawari pa aking ating bulangan. Ginhingadayan man ni ex-mayor an SB resolution 2412 ex-mayor dash 08 2814 2814-13. Okay. Og sa ko batonon iton pakianan ni ex-mayor, gusto ko anay i-explicar aton kay ano nagkaada kita hin bulangan ti kang una nga panahon. Ano? Okay layo. Ang panahon ni ex-mayor Fabi, may adagin himo ang sangguni ang bayan nga resolution. Ang title hini, ang number hini is Resolution number 2253-07 dated June 13, 2007 and presented by then SB member the late James Ingol. Ini nga resolution nasa ring. A resolution authorizing Mayor Ernesto Fabi
to grant franchise to Mr. Nicomedes Aldi of Barangay District 4, this locality, to operate the Babatngon Galiera at Sitio Magsaigad, Barangay District 1, Babatngon Leyte. Ano? Andito, di nini nga bulangan, nasingit mga paragbulang dito, so ningat titira. Amo ito ang ginisyo nga franchise. Okay, gintugutan ni Mayor Fabi. Pagka 2007 at June 13, 2007. Pagka September 2008, pagkasunod na tuig, nag-issue liwat tirahin resolution number 2412-0-08, nasa rin nga resolution, a resolution repealing, kasi nga kita nga repealing, ginpapawaray bisa, ang resolution number 2412-08, granting franchise to Mr. Nicomedes Aldi. Okay? Pagka September 16 liwat ito nga tuig, nagpas na liwat hirahin bago nga resolution presented by SB member James Ingol. Nasang ito nga resolution? A resolution urging and highly recommending to Mayor Chan of this locality to reconsider and revoke the mayor's business permit number 03-30-2009 dated August 28, 2009. Ako ni bawaray-waray ha. June 2007, gintugutan ni Mayor Fabi pag-issuehin franchise. Pagka September 3, ginbawi. May na pa ba franchise? Kamot na si Ring. Pagka September 16, pagkahatag ang September 3 franchise, o in pagbawi, June 2007, nagatagin franchise. Siguro, na-issue nito in permit. Pagka September 3, gimbawi at ng franchise. Okay? Ngan, ginpapa-revoke ang business permit. Pagka September 16, nakotro pa rin resolution urging and recommending to Mayor Chan of this locality to reconsider and revoke Mayor's business permit number 03-30-2009 to Mr. Aldi. So nakaduhera mag-request nga i-revoke. Okay. 2009 ito. Pagka 2013, ginawas ang resolution number 2014-13 dated January 14, 2013. Nasing ini nga resolution? A resolution authorizing Honorable M. Chan to grant franchise to Babatngon Leisure and Lifestyle Incorporated, a corporation duly established under Philippine law with principal address at DC Romuald District, Babatngon Leyte, to operate the Babatngon Galiera now at Sitio Tabang, Barangay District 3, Babatngon Leyte. In resolution number, itong aking basa nga resolution, paragraph 4 nasering, whereas the concern of Honorable SB member Nicomedes Aldi meritorious and acting on the same as it is hereby resolved to transfer the franchise. Kay hadto nga time, di rin na pwede mangaran ang franchise kan Nicomedes Aldi because he was the ABC president. And according to law, any public official di rin pwede ma-issuehan hin franchise. So, ini nga resolution, nasa rin dito nga, tungod na hin Nicomedes Aldi, di rin naman mapwede mag-ang franchise, ibabalhin ini. Amo nga igimbalhin nga tukan, Babatngon Leisure Incorporated. Ano man ang basis ang franchise nga ginbabalhin? Kay nasing manim ni Nicomedes Aldi nga di na siya makakakaputan franchise. Ano yung kikinan nga franchise? Ang ginhatag pa ni ex-mayor Fabi. Nga ginimuan ng resolution, nga revoke. Ba sila inita, ginayakan ba sila kung ano iton? Dokumento. Kung nakabot nga ini, may da kamo kinakaptan nga nila nga dokumento, base naton ini mabugos, kitaon naton, di ba? Para ini kita masayod. Ngan, tungod ini, nagkaadahin mga kriminal nga kaso nga ginsampa.
ang mga opisyal han bungto. Kay na-issuehan hin business permit nga waray franchise. Hinamat na sa rin nga mag-i-issue franchise. Balaod. Ang pinakasiyahan nga balaod, Cockfighting Law of 1974. So nasa rin hindi nga balaod, Section 6. City and municipal mayors are authorized to issue licenses for the operation and maintenance of cockpits subject to the approval of the Chief of Constabulary or his authorized representative. So hinon pwede mag-issue? Mayor. Ini nga balaod, gin-amend. Kaya ano't balaod gina-amend? Nadepende ito panhinabuhit panahon. Di ba? Ginhimo ang Presidential Decree number 1802. Nasa rin ini, creating the Philippine Game Fowl Commission. In nga Philippine Game Fowl Commission, hiyaan in charge ini, partihin nga mga panbulang. Pero tungod din nga Presidential Decree, Section 4 ito nga balaod nasa rin. City and municipal mayors with the concurrence of the respective sangguniang panlungsod or bayan have the authority to license and regulate regular cockfighting under the supervision of the mayor as the case may be. So kinahanglanan concurrence ang sangguniang bayan. Okay. So amo ito, idaliwatan Republic Act 7160 and Local Government Code, ginhatag ngayon man ang paghatag in franchise ngadto ha sanggunian. An aton una nga ordinansa partihin bulang may ada sayop. Kay ano? Ani naging papaison franchise mayor, which is wrong. Sangguniang bayan magfra-franchise, kung may franchise na, ang mayor mag-i-issue in permit. Pero diri ito mandatory nga may franchise ka, automatic ma-issuein permit. Diri. These are two different animals. Ano? Ang pag-issue franchise is sole power of the sangguniang bayan. Kung may ada na issue ng franchise, magproproseso pa yahan business permit para han operasyon han bulangan. Kaya ano? May ada man sinisiring nga mga police powers, mga regulatory powers, and mayor, an LGU. So, ano man bubuhaton, kikitaon, kung ini nga franchisee, iya bulangan nga gintitindog, diri hiya masupakit mga siyahan, distansya. Distansya. Distansya ti kang residential, ganyan ka naman engineer, hospital, eskwelahan, or ano pa. Niyan attorney, kaya ini nga bulangan, maihan na ini. Ano na, pagkada ini nga bulangan, compliant pa hiya. Wari pa man nangungupoy nga mga tao, wari pa din mga building, wari pa eskwelahan. Wari ito problema. Pagkamayada na nangukoy, nagbutang nahin mga institusyon, pananglitan eskwelahan, hospital, singbahan, high-mat priority, bulangan ko nini. Ini kay mga institution ini. Ano man ang siring liwatit palaod? Kung pananglitan may abot na ito nga panahon, nga andahan, nagintagan hin bulangan, compliant hiya. Tapos nagkaadang problema kay may dananan malay, gintatagan niya it balaod hin 3 years. Hiya it mabalhin. Diri ang ospital ang mabalhin kay tungod may bulangan, diri. Ha? Amo it siring hit balaod, ngan sumalahit balaod, ang ako ti ay ko lang hin babaroan, amo la itak masisir ha iyo. Ha? So, ini public hearing man ini para hin franchise, it aton ni panuyo kung angay ba, o diri angay tagan hin franchise iton aplikant. Kung diri angay, ano ang nagbabasihan nga diri hiya angay. Ha? Itsahan, tungod itat population, siring panikon si Lilsaga, usala it, gintutugot ha aton in franchise. Thank you hadto attorney nga imo pag-explanation. So kari sigon hadto, nag-issue in 2013 nga franchise, sinwaray kita magre-research in maupay, di ba? And of course, adhiya, ini nga resolution han 2013. And prior han issuing ini nga 2013, as far as I know,
daan na nakadan eskwelahan, daan na nakadian bulangan. Ang eskwelahan na exist na ito nga daan. So, I hope maging patas kung sinisiring naton nga tagan hirahin 3 years, gintagan ba niyuhin 3 years hira nga esplikaran nga makabalhin hira hinira babalhinan just to be fair for them. Adto nga resolution na gina-refer ni ex-mayor is just a matter of sentiment, support nga adtuhan naga-apply, di ba? So, mawaray matiya gamit na kay tungod ang prangkisa ging kanselar. Di ba? Amot nakabitik kan ex-mayor Chari na technical hiya. May kita president case ha, dita pwede barion kay kuan na iton. Jurisprudence na iton tikang po Supreme Court ang Sandigang Bayan. Na guilty hiya tungod dito nga pag-issue niya hit nga bulangan nga naada nga daan. Nga waray man prangkisa na base ang ginpinambasa ni attorney nga among ginsubmiter nga ta Sandigang Bayan nga naaton Supreme Court di na technical ex-mayor Chari. Tungod dito nga matter. So waray at hiya ex-mayor gamit atong resolution. Labi na kay may kita na president. Amo tinot gwapo yan ang official itbongto nga magpapasipara pagbari itong president case na decision Supreme Court itong Sandigang Bayan. Kaya kung diri, pwede mapapriso. Okay, attorney, may nakikbabaton lot kadugangan. Parte ito nga siring next mayor nga ang nakadanan eskwelahan, nakadanan hospital, matuod iton. Pero kung ato nga panahon, qualified diya based on distance, diri kita makakabaton kay kami diri pa man kami lotan nakada. It could be qualified, it could be diri. Hanya na pag-apply han renewal han permit han babli. Actually, waray kita ginpipili nga kung hindot mag-a-apply hini mag-investor ano. Nakaproblema na talaga distansya. Ginotro pagsukol an eskwelahan gawa siya. An hospital gawas ba engineer? Ang building gawas pero an area ng hospital sakob. Yan na may dakitagin ditindog dida nga bago man la ito super health center. Diin man sumangko residential. Gimbil nga namin gamon ginirestoryahan kung pwede ba hirap atrason. Dito aloyo ito may dala dito residential. Kung umatras pa nga tuhen luyuhit residential, may dadi ito eskwelahan. Amo, nanit nga di, it proximate nga di, ito nga mga balay di. May da ka di da, engineer, pwede committed imo record, ikuan da distansya. Basi maklaro. Amo na talaga ito. Nga, nag-inform ko lang ka mo, tungo din nakada, may naman ko din nga renewal itong bulangan ano. Dida ni August 27, 2024, ginsuratan ni Ma'am Brihida Macwerter, owner han Babatungon Leisure and Lifestyle Incorporated, han aton municipal mayor. Babasahon tat surat para kita maklaro. Dear Miss Macwerter, this refers to your letter dated August 19, 2024 in relation to your application for business permit dated March 5, 2024 and other related communications. So, Ma'am Brihida, nagsurat kan Mayor, August 2024. Ngayon, nag-i-inquiry han renewal, han hira, permit. Pagka August 27, ginbaton hira, nga nasiring an baton, in our utmost effort to expedite the action of your application, this office conducted research on whether there exists on record asang kunyang bayan resolution or ordinance. So nasi ni Mayor nga hanira pagsurat na nalingkamot pangita kung may ada dokumento ang munisipyo nga resolution or ordinansa nga nagahatagin franchise sa ira pag-operatehin bulangan. Today, we found no resolution or ordinance to that effect on record. In this connection, you are hereby directed to submit. So, gin-aaruan hiya, kay bangin waray record ang munisipyo, pero hiramay ada, gin-aaruan hira, pag hataghin kopya. Gintagan nirahin 15 days. Pero as per information from the BPLO and the Office of the Mayor, waray. Ini nga surat na receive ni Ma'am Sinaida Subang, August
27. On that date, naging padaraan surat. Okay? So, ada engineer, parahan distansya. Good afternoon. Thank you, Attorney. Ang distance po naton existing Cockpit Arena Barangay District 3 from nearest residential building 22.70 meters, from the proposed Super Health Center, ito yan nga ongoing construction, 143.40, and sunod ang Asilo de San Benito Hospital, Andaan Hospital, 318.40. Juan Estismo National High School, 349 meters. Ngan from the National Road, Medalaya 56.7. So, madaling istorya, ang nasusulod po ang 200 meter radius. Ang existing Cockpit Arena is an residential buildings, ang aton proposed nga Super Health Center, ang aton po National Road. Thank you. So i-recap lang natin ha. Didahan residential 27 na to, engineer? 27 meters ano? 22.7 meters. Imagine na yan yung duro. Ang highway, national highway, stricto na po yan at disod, yung papatuman good talaga. 200 distance siya tika ng national highway to 500 meters. Di magpili na itong barion kay national ito nga policy. So, di dahil ito ang mga in-mention engineer, sumablay hira di da. Nga i-recap ko la ang in-mention ni attorney. Nag-demand, for your information po, last year pa iniya. Nga gin-settle na mo na joint committee, nadugahin duro. Haros sa katuig. Kay may dahira petition, pero sige amon aron dokumento, di man hira ex-mayor nakapasa. Na claim hira kami existing nga prangkisa, minira kinakaptan, 5, tagi kami bisan Xerox copy to enlighten ang joint committee members. Kaya para kuan na ito ang paghimon disposisyon. Waray man, niragin, igin submit na on even a single copy for that document. So, orog lalugod ang mga social media, mga pa-istorya social media, mga post-post, nga di man ito makaka-resolbar, punta. Adto kay formal nga, i-restorya ng itong joint committee, dapat itong taging comply, basihan, ginaarong nga dokumento, ng mga reglamento. So, klaro po kita. Okay, may pa iba? Napakiana, ex-mayor? Ha? Nasing ka kanina 5 la. Umanan 2. Tuloy-tuloy na la. Okay. Okay. Based hanyakan kanina ni attorney nga tatagan it ko anhin 3 years. Itagpakyana natagan bahira 3 years para kon maka balhin bahira para makakumply hirahan ira pangailanlan. Ikaduha, may ada paglingkod pala ni Mayor Lugnasin, may ada iya suok according to Benjet ha, tumawag ha iya mapliti hit bulangan, hira it ma-operate hit bulangan. So, kung gapaplitihan ngayon hininiya nga urupod ni Mayor, natataganhin business permit. Ay, madam, sugaron tayo ni. Kung may dokumento ka gudman nga dara, ora dito nga tao, kakarauton ta nga dihin nga deliberation. Pero kung just a hearsay nga istorya, ayaw kita ito. Anyway, kung ito, delikado tiyang istorya, kaya pwede mag-charge siya ay pagkiha. No nga dahil nagrepresentar. Di ba? Kaya dati sa hearsay. According to Pulano, gintawagan nga sa ganit arrangement. Gawas na matit atong topic. Kung adit iya nga tao nga matindog, may affidavit nga dara, sworn by a lawyer, sige. Kay itiya ginakusahan, pwede mag-rebuttal, magkiha na laliwat. Ayaw kita ito. Kaya dati sa violation, direct at makakarawat. Okay, babatanon mo kanina, babatanon ko ni mo sa rin kanina nga waray tagin chance nga 3 years based sa mention ni Attorney Odon. Siguro, tayo pa man ito next mirror charita, Montaño Chan, and then here comes, di ba, Madam Mayor, lumingkod ka man, I believe na imo term, nakagpabulang hira, tama? 6 years ka man. So, pira ka year hira nga nagbinulang. 2 years. Imo time. 2 years. 2 years. So, therefore, extension na ito. Kaya ito nga panahon ni X-Mayor Chari, waray na. Paso na hiya. So, this la ito dokumento. Pagkadanira, pagkuhahin ko hin permit, nagpakyan ako DILG. Anya kan haakon, an authority is authorizing Mayor Charita Chan as the municipal mayor to grant han business permit para hito nga bulangan. So nagpakyan ako ha DILG.
it granting ngay anito hit SB resolution is not attached to the person. It is attached to the position. So bisan hinuan mag-mayor, it's because nga naghatag na yung authorization ang sangguniang bayan, then tarawat talaga itiya. Nagpakyan ako ito DILG. Okay, sige madam. So, batunon ko liwat. So, din okay, granting. DLG tag-opinion dito. Alim na attorney yan, maglaklaro. Ba sila tak maghalipot yung taon nga nababaro ni magkabugado. So, adto nga resolution, gin-revoke na nga di, gin-cancelar na ang prangkisa. So, unvalidated itong resolution, yan nga attorney, mapadugang ko, waray na hiya gamit, kumbaga, just an assertion na lahiya para in sympathy, in support tayo, nga mag-continue ira, lagi hapon. Kay before pa, ex-mayor, gin-cancelar na ang prangkisa. Adi attorney, papaturon natin. So nasa rin ditohan opinion and court and decision, the court finds that these resolutions did not authorize accused Chan to issue subject mayor's business permit. Ini nga resolution nga dated June 13, 2007. Ang pakyanan ni Mayor kanina, kung gintagan bayrahin 3 years nga bumalhin. Ang panahon ni Mayor, 26 na next mayor. Nakapabulang beradayo na ito. 17 na. Pagka 18, pabulang gihap. May business permits. Pagka 19, COVID na. After ang COVID, na-issue ang pabera. Kay. Okay. So, ginbasihan na ito, ini nga 2007 o din nga resolution. 2013. Di rin ang 2007. Okay. Sige. Anyway, mag-iba-iba mat interpretation kung pag-interpret nga may pa existing may existing pang franchise, di rin tayo paglalabtan. Nire-respetuhan tayo ito nga decision. Basta kami, sumalahan research ang ginhimay nga mga resolution nga inabot nga based liwatan decision ng mga korte, nasa rin kita, nadigon kita nga may ito. May da resolution nga naghatag, may resolution liwat nga nag-repeal. Kaya actually, itong resolution, sentimento la ito. Kapanalitan, hiraya na. Maghimiran resolution, expressing support. Kumbaga, simbak ko, di malason ito hira. Sunod, may daman lingkod nga bago, maghimuluatin resolution, pag kontra nila resolution, anira resolution, waray na ito gamit. Dapat kasi itong franchise ordinance. An ordinance granting franchise to. Tapos labot na itong ordinance, mag-i-issue pahin franchise itself. Nga pag siring hamat yung franchise, amo anig, hahatag, dirian, ordinance. Reminder lang, kabangin na lang itirahin mo on resolution, maotro na liwat ito. Diba? So, amon light, amon masisirin ito. Kung baga, nakadugang kami haniyo kawurog, ada kay baka pasaylo, akal katuyo kami niyo rin pinayakan. Balita, unta, maliwanagan, waray kita kami, HLGU, we observe prudence, tikang ang pag-apply ni Rahini, nga pagtaga bulangan. Itong allegation nga may napliti, kung waray plitihi, we could not answer for that. Pero itong tao, kung kumanhiya, papakadiyong taliwat, himiyor, kung tinuod manggod ba ito, nga era ito ginsugo pagpapliti. So that everybody will be given the chance to say. Di ba? Makuri man kita, papayak nun to ito sa diri papayak nun. So kami, nagpapahayag na kami, kung ano itamon, guti ay nga nababaruan, kung pananglitan man, itamon niya naginyakan, diri ngayon, we will accept with humility. Abugos namon may pinubsanon niya kasing-kasing, kakarauton namon ito, kung itamon pag-interpret niya na, diri asya. Itaton la, among nga nagpatawag kami hini, para diri la kami maghuna-huna. Di la kami mamumroblema, pati gihap kamo, mabulig. Kung angay ba ini, or diri. Yan ira ito, problema liwat, kung tutugutan nira o diri. Kami nga resource person, sakto la kami naghahatagin, kung ano't amon, guti ay nga maibubulig. Salamat. May dapa, madam?
Usa na la. Usa na la. Apat naman. Ubos na upat. Based Oo. on documents Usa na la. nga ako nakaptime, nakabutang didihan unconditional sale nga nakabutang ginbaligya from Kanyeha to a certain owner, Casido. Okay, oo. Ito, wari kasi pizza. Hanira pag execute unconditional sale. Oo. Tapos, gusto ko lugyap mabaruan from the owner itself. Kay based pagkadto ni mo istorya, iba kasi nagawa si Tagiya. It's a dami la it nag-apply din he. So, gusto ko makabati from the applicant mismo, kung talaga hiya, and the owner, nga talaga imo ito gimpalit diri kay mga dami-dami la ini nga nagawas nga istorya. So, thank you. Amo lang to ta class nga question. Okay, thank you, Madam. Usually, presumption of regularity of notarization as mandated by the Supreme Court to the notary publics designate the date to which the document is signed should be the time that it was notarized, because you cannot notarize without the person appearing personally at the date. So, because the page 1, page 2 does not have the date, and page 3 may add a pizza, presumably, it was signed or executed during the time it was notarized. Amo na opinion. Okay, thank you, Attorney, for that enlightenment. Sir, bisan lang halipot nga baton, ginpalit mo, ginutang mo, ito nga lote. Si Ari Sir Oli, ang aplikante. Oo. Ito nga to na is unconditional sale. So karag signon, may da kami ging kasabutan. Some nga bisan diri pa ya Diritigdan ni pagbayad. pwede na ako dito sumulodan tuna may da na katugutan para akong kunanon ako nagtitindog dito. Amo ay orang kasabutan. Pero para makontento ito ng publiko, ginpalit mo. Pinpalit ko ito. Okay, so salamat. Mga salamat for the record purposes, Mamalma. Ang barangay, waray yung papanigan niya. Kaya hindi naman kita pwede magpanig. Klaro? Klaro kita? Okay. So, kung compliant din nag-a-apply, waray iba nga na-apply, bisa ninot mag-apply, basta compliant, di kami barangay, andam, magproseso kung ano man ito mga kinanglanon. Kaya mandated kami ito, diringani kami ito mag-aksyon, kami latit mababakingan. Disenfranchising itawag ito. Di ba, kanay attorney? Bayan nagsasayo pa ko, disenfranchise ito iya, kung diri kami mag-aksyon. Kaya tigang din barangay level, kung diri kami akong lang ipakasabot ha, kung baka diri kami mag-aksyon, disenfranchise yung tao nini nga aplikante. Ngayon, babasulong kami, pagabutin pa ron, kami pangiyaan ini. So fair, ang barangay fair, waray gipapanigan. Okay, klaro? Okay, thank you. Amo lang to, ngayon mo pa yung kakulupaton ng tanan. Inin aton public hearing ay gin-open up ini aton nga tanan ay umagi kitang tama nga proseso. Damo nga series ito na aton committee meeting ha Sangguniang Bayan before kita ma-reach ini nga public hearing. So karayag signon, diri man masaring kay kami, mostly haamon na mga konsihal, nakita namon itong diferensya, itong hadto nga mga issuance niran mga resolutions na may da sayop, may da mali, to tell you. Para gusto lang natin i-correct nga tanan. Kaya an amon ko diri man ini nga pagpani gusto lang namon sa Sangguniang Bayan ayuson iko-correct nga tanan ini. Kaya an aton na damo kami nga series pinatawag namon ang kabilang side katapos nag-open kami nga vacant for application iton franchise. Usala nag-apply si Sir Caicedo. So, of course, dili sa Sangguniang Bayan, giatin namon, gina-actionan namon dayon, nagkulat kami kung may da pa mag-appeal, may da pa mag-apply. Hirahi side iton mga Aldi ay gin-inform gihapon namon
last year nga open na for application of franchise. Pwede gyapon adto hira ma-apply para ayuso naton. Waray man problema kay bakante gani. Pero waray man hira kay ambot ko na ano tira reason hanggang na open up iton kan Sir Caicedo. So amula ito ini nga public hearing dire ini nga masring nga usang nga side gusto namon nga kung sangayon ba kamo nga mag-open kita iton aton na sabungan babatngon nga kung may mag-object or may da ba kamo diri man kareksingon nga hirahi Mama Rondina irang side kung sangayon ba o diri ana aton dinhi kung okay ba kamo nga mag-open kita, di ba? Okay man na kamo. So amo lat amon purpose din ito na aton public hearing nga idadayo naton kay kung mag-apply hirap pwede man gyapon hira mag-apply bangin ano pa naton inin mapatagan pa naton hin importansya ito ni ira application. So amo lanay umagi kita hindamo nga series of meeting. Amula adton na naton. Kaya salamat sa iyo, iton iyo pagpaminaw. Sana ay tuloy-tuloy na ini naton pagkaurusa para ini nga aton galeriya. So maupay nga kulop aton nga tanan. Itakla masisiring hinimanggod. Natural na ini nga hinanaboy niya nga public hearing. Pero kung pagproseso iyo baga ipapakiana amon ito ginhingutuan hin maupay siring kay ano. Pagtigangan namon ini pagtigangan investigasyonan ira pa dati nga franchise kung di nagsasayo 2023 pa. Hasta nga nag 2024 katapos nakita na nga tanan nga waray good franchise nga nanira dati nga bulangan may ada violation ada mo ito nga naging open naan kung inon mag-a-apply sharing pa puro kami didiha konsiyo na hadloking kakuan kapatawag nga ito ombudsman kaya ako bisang ko may anak nga abogado makurit pag kinadtuon labi na kung waray kagod ibaraton sanglit naghihirot kami puro kami naghihirot nga tanan nga mga konsyalis nakita man na eksaktong proseso ada inabot kita niya nga punto nga ani nakita ini nga franchise amo lang tak masisir nga iyo salamat nga mo pingakulog ang atong nga tanan. Resolution tika nga sangguniang panlalawigan. Resolution number 2025-042 nasing didiha itiragwan for the record purposes. A resolution approving ordinance number 488 of Babatngon Leyte. Kanina ginbasa ko naman ang unod niha anaton ordinance number 488. So adi para makita niyo. Signed iton SP Secretary Florinda Jill Uibico. Attested and signed the Honorable Leonardo M. Javier Jr., Vice Governor, Presiding Officer. Dito ang kapit document for the record purposes. Okay, so far waray naman kita damo nga inin pakiana, nabaton naman nga tanan, na-explica rin maupay, ay yun ay napahayag na. Ano't imo concern, sir? Okay, yes. Ano't imo concern? Good afternoon na aton nga tanan maupay nga kulog ngayon of course sa naton mga legislators. An akon la is concern nasaysayan na kami kung ano ba talaga kay may mga bawal. An aton la kay may daman di gihapon baga existing pero kay wari man franchise I hope nga tagaan naton yung tsansa nga makag-operate. Sa ring pani Konsel Alex Bello kanina baga ma-wait. So thank you very much ito Konsel. So at least before kita mag-approve ito nga franchise, ambot kung may kita anay background check kung may kaya ba or kapasini nga tao maka kuan hini nga kuan. Tinagawa iti mo statement. Nag-question ka na capacity iton credit iton tao nga nagkuan. Ayaw kita pagsugad iton. Kareksino nakakatamay kay tao nga nag-apply. Ayaw kaya mo ti mo punto. Istorya, I will cut your statement.
Very good liwan. Ano ako lang actually. kung may capacity nagpalit. I am correct. Napakyan kung may kapasidad kunot nagpalit nga to. Dapat may ada kita anay background check upon Mr. State your name please for the record purposes. John Ray Domingo. Complete name, address. Barangay Pagsulugon. Babat yung Leyte. Sir, may I remind you, please, nasing pa kanina pagtikang ta, ayaw kita mga harsh nga ininistorya nga diri maupay na kay kung ito nga nga kita diri na baga mapapakulob kita mapapakdo legal. So itim statement nagsisiring baga ginsususnan mo itsang ganang bayan joint committee hanaamon pira ka bulan nga sakripisyo paghingoto hindi nga proseso. Nag-research gad man kami tanan nga available nga data itsang ganang bayan nga nagkonsulta kami mga abogado di kiyo sa lang nga lawyer nganhin gingkita na mo mga national laws nga mga reglamento nga diri kami makakasupak. So, I'm sorry, I will cut your statement. Kay diri ito maupay na. Ayaw pag sing, may kapas ba tiyan? Nag-research ba kami? Yes. Ayaw kita pag-minus iton kuan. Diri kita pag-minus, but we really have to do background check kay... Oh, I'm sorry. Diri ko mapapalin nga yung statement. Okay, any other kuan? Thank you very much. So, kung waray na, waray man, anyway, maupyat to, di ba? I appreciated very well nga kumadi ex-mayor. Katapos may mga taga-midsa nga damo bisan waray nga nato imbitara. Mo tinot nag-imbita rin na era. So far itam lagi ni kukuan ginahangi ay lang yung cut ngadto ha. Pagutod-utod right pagkuan play para patas laba. Nga itatla purpose mabuligan tat nga tanan kay sumatang kulog kamo waray kami ging kikilingan. Basin at sakto nga proseso, gimbuhat at nga tanan. Now, waray man kita ang District 3, ang mulop yung adi, waray iba nga halarong pa nga question or objection so far. Yes, attorney. May dako nagdudugang para aton franchise, tugon lang niya, no? Itong franchise, diri ito katungod, ha? It business permit, diri ito katungod. Ginhatag la ito nga privilege, ha? It pagkaibat pribilehiyo pwede ito kuhaon. It katungod diri pwede kuhaon ha imot katungod kay imo ito ada ito ha imo ha. In wawarningan tat aton franchise may adahin mga kondisyonis, ha? Diri karog sigon kami franchise kay tagang kan sigon ta for example 5 or 10 ka tuig nga tungod ikat may franchise permanent obligado mag-issue in business permit ngan kinahanglan gud mag-operate ka bisan ano diri pwede. Ma-comply kalagyapan mga regulatory nga mga requirements ang mga kung ano ang gindi dire. Kay anytime pwede ito i-revoke ang franchise. Ngambisan pa nga ni may ada kita permit. Anytime pwede itimtindahan or anuman ng establishmento ipasara basta may ada violation. Salit ka mo nga mga taga-barangay, iglalayan ko na lang barangay officials, ayaw ka mo kahadlok kung may nag-i-invest na iyo baryo. Kaya kung may ada ka mo reklamo dahil ng munisipyo nga recommend na ipasara ito nga era. Kuan, ha? So, aging tutugon ko lang adaan, kung pananglitan man, matagan ka hindi nga franchise, please comply all the requirements as set by the law. Okay? So, waray naman kita iba nga i-restoryahon, subject for renewal ito kung maupay hiya after 3 years. So, sa mala naton public hearing, waray man objection, inaton gin-a-aprobaran, ini nga prangkisa. So, ngadto kan Mr. Orly Casido. Pero, maagi pa po niya second reading. For further deliberation sa Sangguniang Bayan, maagi pa third reading. Kay para waray kita damo nga istorya, waray damo nga suson, nga mga singgin shortcut, kay gimpapaboran nila. Kami diri sugad po. Eksakto nga proseso ginsulsugla po namon. Okay. Damo nga salamat, maupay nga kulob, haton nga tanan. Konsihal, ma-request na ako pagpa-receive hali nga communications. Okay, pero at least put into record naging papareceive ko nga nag-refuse ka, ha? Basta okay lang, basta importante.